Magandang oras mga kababayan, mga katiyats, mga ka-treasure hunters. Ay meron tayong video dito. Ito'y lumang video ko sa aking channel na The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ito yung original video footage ito ng World War II na galing sa Amerikano. Ito hindi galing sa Hapon na video. Nangyari ang video na ito dahil sa merong ikinanta ang isang opisyal ng Hapon, kumanta. Ibig sabihin, itinuro kung saan nila itong hinulog nila dahil ang pinagkuhaan ng mga gold bars na ito ay mga septic tank at mga canals. At hindi lang yan mga kababayan, maruruming kanal, kaya nga itim na ng hatakin nagkulay itim na. Yung iba naman ay tinubog talaga yan sa alkitran para hindi makikita doon sa kanal, para magkamuflage lang siya sa kanal sa maitim na imburnal. At ang karamihan ay nasa mga septic tank ng malalaking mga gusali, mga malalaking septic tank. Kaya ang baho-baho niya at walang mag-akala na nasa septic tank, pero ikinanta ito ng mga ikinanta ng mga sundalo kapalit ng kalayaan. Kaya nga kahit kuwenso nasa kanal, ibinuhos tinago sa kanal. Ayan di ba? Kanal yun, septic tank yata, ang itim-itim. Kulay kulay gray, at saka yung butas ng imburnal ay square, ibig sabihin manhole yun, di ba? Square ang mga manhole natin sa septic tank Ito ang dami-daming coins. Karamihan yan ay silver. American coins yan kasi ang coins ng Pilipinas noon nang umatake ang mga Chinese 1940s. Ang ating coins ay United States coins, pero ang kabila ay Pilipinas ang marka, pero ang likod ay United States of America. Dahil hawak pa tayo ng Amerikano noon. Di ba? Nakikita nyo naman yung mga agila sa likod na may marka na United States of America. Kaya totoong napakaraming coins. Dito pa nga lang At iba yung mga coins na hinulog dyan sa Manila Bay. Marami din dyan na hinulog ng mga Amerikano dahil nga matatalo na ang Pilipinas at Amerikano sa giyera. Kaya karamihan ng mga coins na yan na sako-sako ay hinulog dyan sa Manila Bay. Kaya maraming nag-dredging dyan sa Manila Bay noong 1980s. Maraming mga barko na foreigners na nagsipsip ng mga buhangin dyan. Buhangin lang sinasabi, pero yung pala ay dredging na ng mga old coins. Ang mahal-mahal ng mga old coins na ito kasi mabibili nga 1,500 to 1,000 ang bawat isa niyan. Kaya pera yan. Ang dami-dami Grabe. Nakita nyo? Ito'y totoong footage. Pero ito na yung mga Hapon na inutusan ng Amerikano na iipunin yung mga coins. At kinuha nila, karamihan kanina, di ba nakita natin, hinatak yung balde galing sa imburnal o galing sa septic tank kasi kwadrado yung butas ng imburnal At hindi lang yan, mga gold bars galing sa imburnal pa rin. Kaya totoong merong mga gold bars ng Hapon na naitago sa mga septic tanks at mga imburnal. Ang septic tank kasi mabaho na yan, kaya noon walang nagbubukas ng septic tank. Kaya safety ang mga ginto doon. Ito naman yung kinarga sa, akala ko noon sa Hapon ito na na truck, hindi pala. Ang truck ng Hapon ay maliliit lang. Ang sa Amerikano ay malalaki. So ito, nakita nyo itong G.I. Joe, merong G.I. Joe dito. GI means government issue soldier ng Amerika. Yung helmet niya, G.I. Joe, binabantayan, 2 G.I. Joe. Binabantayan yung mga Hapon na naghakot. Hinakot yung mga bareta na sa tingin ko merong timbang na 20 kilograms or 25 kilograms up to 40, pinakamabigat. Estimate lang natin yan, 20 to 40 kilograms bawat isang gold bar, kasi ang bibigat dito makikita nyo mga kababayan kung gaano kabigat yan.
At hindi, minsan lang ako nakarinig na merong isang puspuro na kalaki ng mga gold bars ng Hapon. Karamihan talaga ay kapag Hapon ang nagtunaw, standard yan na malalaki. Yung mga maliliit na puspuro, siguro mga ninakaw lang yun sa mga jewelry store sa Manila noon, na mga maliliit or nakuha sa mga bangko, sa mga minahan, di ba? Pero ang Hapon kapag magtunaw, mag-remelt, malalaki talaga. So ito yan, oh. Tingnan nyo mabuti mga kababayan. Ito'y totoong video na kuha talaga sa World War II. So ngayon, makakita na kayo kung gaano kalalaki ang mga totoong Yamashita gold bars. Ayan, oh. Tingnan nyo yung sa balikat, oh. Ang laki niyan. Nasa ano yata, 14 inches yata ang haba niyan. Ayan, oh, ang lalaki. Talagang mabigat siya. Ayan, oh. Grabe, ang dami-dami, oh. Sa truck, oh, nakapile. Ayan na yung G.I. Joe. Ayan, oh. Ayan, oh. G.I. Joe yan. Ayan, nanigarilyo pa, oh. Amerikano yan. Yung baril niya, oh, Garand M1. Yung baril niya. Kaya Amerikano, ibig sabihin, dahil Hapon ang mga nagakot, ito yung mga POW, prisoners of war, na mga Hapon ng Amerikano. At sila yung inutusan na kukunin, i-recover yung mga tinago nilang gold bars, at sila na rin yung magsakay sa truck. Ayan, magkarga sa truck. O ayan, oh, naku, grabe. So sino ngayon ang hindi pa maniniwala na mayroong Yamashita gold bars? So ito na yung pruweba. Kung ayaw niyong maniwala, ano itong hinahakot? Alangan naman ng mga kahoy yan, di ba? Ang bibigat niyan. Hindi naman siguro tingga yan. At lalong hindi bakal yan. Sabihin natin, mga silvers yan. Kung silver yan, ang mahal-mahal ng silver pa rin. Pangalawa sa gold. Ayun, bigat talaga, oh. Grabe. Ayan, oh, so tingnan natin, oh. Halos kasing lapad ng balikat. Kasing haba ng balikat. Ang isang gold bar. Talagang mabibigat siya. Ayan, oh. Oh. Ang lalaki. Grabe. Akala ko ito, ibaon ito ng mga Hapon noon. Ngayon ko lang napansin na G.I. Joe pala yung nagbabantay. Kaya, ano na natin, conclude na natin na meron talagang nahuling mga Hapon na naghudas at itinuro kung saan nila ibinaon. Ay naku, ang lalaki, oh. Kung saan nila tinago, hindi ibinaon kasi hinuhulog lang sa mga kanal, sa mga imburnal. Ito yung hindi pa nakulayan, kulay gold pa yan, oh. Makintab pa, oh. Ayan, oh, ang bigat. Ayun. Kulay dilaw pa eh. Yung iba ay napinturahan na ng kulay itim. Ito hindi pa, oh. Ayan, oh. Grabe ang lalaki niyan. Diyos ko po. Kapag yan ang ating nakuha, mga ka-TH, di ba? Sabihin natin 20 kilograms lang yan. 20, ha. Tingin ko hindi 20, mabigat eh. Mga 30 siguro. So 30 times 5,000. Okay, ang lalabas dyan ay 150 million ang bawat isang barita dyan kung yan ay tumitimbang ng 30 kilograms. Kaya napakaswerte kapag may nakakuha talaga ng totoong gold bars ng Yamashita treasure ay ganyan ang makukuha niyo kalalaki na barita. Wow, grabe. Mayaman ka na niyan. Ayan, no, kayang hinatak ng isang tao ang dalawang barita. Ayan, no, ayan, isang tao lang yung humatak niyan. So, dalawang barita yan, no. Ayan, no, dalawa yan. So, ibig sabihin, nasa 20 kilos lang bawat isa niyan. Mga katiyat. So, ayan, atin ito. Ayan, so yung mga nag-a-attack na yan, yan yung mga Hapon.
pero yung nagbabantay sa kanila ay mga Amerikano. Kaya ito na mga treasures ay napunta na ito sa mga Amerikano noong World War II. So isa ito sa mga recorded na itinago ng Hapon pero recovered na ngayon. Recovered na noon pa, noong World War II pa, ay naagaw na ng mga Amerikano. Kaya maraming nakuha ang Amerikano noon sa giyera. Sigurado ako, imposible na hindi kumuha yung mga sundalong Amerikano, ang dami-dami, no? Iisang barita lang, milyonaryo ka na eh. Grabe. Kaya, yung mga nagsasabing hindi totoo ang Yamashita Treasures, ay nagkamali sila. So itong lumabas, na parang tangke de gira, ito yung sa Amerikano. Merong marka yung star. At pangalawang lumabas dito, at tingnan nyo yung nagwardya mga G.I. Joe ito. Ayan yung helmet. Matangkad na tao, mga G.I. Joe yan. Yung nakasakay, G.I. Joe pa rin ito. G.I. Joe, yan ang tawag sa mga sundalo noon. So pangalawang lalabas dito ay yung truck na may karga na gold bars. Itong nauna na tangke, siyempre ito yung escort. Ito yung escort kasi baka hold the pin, di ba? Baka mayroong harang. So ang kanilang nangunguna ay tangke de gira. So lalabas na dito yung truck na laman ay mga gold bars. At ilipat ito. Hindi natin tiyak kung saan. Ayan, sa Amerikano yan, hindi ito sa Hapon. Hindi ito isuso. Ito yung mga American trucks. Kahit i-search nyo mga katiyat sa Google, nag-search ako niyan kanina, yung ganyan na itsura na may star. Medyo malapad siya na truck. Yan ay sa Amerikano. At yung nakabantay sa mga gate, ang helmet ay sa Amerikano. Kaya totoo at na-prove na natin na Amerikano ang unang nakakuha ng mga Yamashita Treasures. Na sigurado na bidyuhan pa di ba? At ito yung rare footage ito, mahirap na to hanapin ngayon. Mahirap na to hanapin mga katiyats. Kaya swerte tayo at napanood natin to. Okay mga katiyats, ito yung mga pictures natin na nakuha sa video. At dito ma-estimate natin ang laki ng mga gold bars na ito. Okay, unahin natin dito sa babaeng nagpipintura ng serial numbers. Ito'y Haponesa na babae. At tingnan natin sa kanyang ang laki ng nito. Gaano kalaki ang gold bars na ito. Kung ikumpara natin sa kanyang kamay, ito ay mas malaki mas malapad pa ang gold bar. At napansin nyo ba ang gold bar na ito na pininturahan ng serial number, yan ay kulay itim. Yan ay pininturahan din ng espalto or tinubog. Tinubog ito or linubog sa espalto para kakapit ang espalto at kukulay itim siya at hindi siya gaanong mahalata kapag nailagay sa mga kuweba kasi para na rin siyang bato na kulay itim. Okay, at ang espalto ay hindi siya makintab, di ba? Yan ay parang matte black or dull black. Kaya yun, karamihan ng nakuhang mga gold bars ay pininturahan ng espalto. Dito naman tayo sa itong binuhat ng sundalo, mabigat yan. Ayan nga, talagang umano siya, di ba? Ganito kalaki yan, Talagang mabigat kasi ayan nga, lumiliyad na siya, Lumiyad na yung katawan niya kasi mabigat. Sa tingin ko ay hindi umabot ng 50 kilos. Ang gold bars na ito ay hindi umabot ng 50 kilos. Tansya ko sa kanyang bigat ay
25 to 40 kilograms ang bigat ng bawat bareta. Itong kinarga nila, malalaki yan. Kanina kung nakita nyo, ang lalaki talaga. So ito yung ginamit nila na truck. Merong star sa pintuan. Yan ay hindi Japanese car. Hindi yan Japanese truck. Yan ay American truck. Kaya yung mga ginto kanina na inilabas sa gate ng Camp Crame yata yun, dating Camp Crame ng World War II, yung truck na lumabas ay mayroong star. So ibig sabihin, yun ay truck ng Amerikano. At totoo nga na naagaw ng mga Amerikano ang gold bars na ito. Itong nilagay sa trucks. Ito ang ito. Yan yung ebidensya. Sino yan? Anong sundalo yan? Yan ay hindi Hapon. Ito'y sundalong Amerikano. Matangkad siya, di ba? Tapos yung helmet niya ay nagaganito. Ito ay American helmet yan, yung ganyan. So, halimbawa yan ay mukha. So, ganito ang helmet ng Amerikano, ganyan, no? Parang arenola lang, di ba? Ang Hapon ay iba yung helmet nila eh. Yung helmet ng Hapon ay parang ganito lang. Ayan, parang sombrero lang. Pero meron ding yung nakaganyan na mayroong sun visor na tela lamang. Meron ding helmet ng Hapon. Pero ang itsura ay ganito nga. Mababaw lang mababaw lang, hindi katulad ng sa Amerikano na malalim ang ng sa Amerikano, nagaganito. Yung sa Hapon ay mababaw yung kanyang ganito. Yung kanyang helmet. So, klarong-klaro ito ay Amerikano. Kaya totoo ang kwento na maraming nakuha ang mga Amerikano sa Hapon. Saan ba ito nakuha? Ito ay tinago na ito ng mga Hapon. Naitago na ito. At alam niyo ba kung anong pinagtaguan ito? Yung mga kanal at mga septic tank. Kaya nakita niyo kanina ay galing sa septic tank mismo. Tinalian yung dalawang barita at inano nila, di ba? Hinatak pa itaas. At ang bigat-bigat, dalawang bareta ay nahatak ng isang tao. Ibig sabihin, hindi umabot ng 40 kilograms. Hindi umabot ng 40 kilograms ang bawat bareta. Kasi kung 40 kilograms, 80 kilograms na yung dalawa, hindi na yung kayang hatakin ng isang tao. Kanina sa video ay nahatak ng isang tao eh. So ito mga kababayan, mga katiyats, tingnan nyo tong helmet nitong mama. I-rewind nyo ang video, tingnan nyo to siya. Ito ay Amerikano to. At binabantayan niya ang mga Hapon na mismo nagkarga. Kung nakita nyo, ang mga Hapon ay wala ng mga armas. Yan ay mga na yan, prisoners of war na yan. At Hapon mismo ang inutusan nila na magkarga. Kaya ang may-ari ng video ng ito, itong Critical Past channel, wala na to ngayon. Siya yung nag-upload. Ito ay Amerikano ang nag-upload niyan. At ang kumuha ng video na ito ay Amerikano. Hindi mahilig ang Hapon kukuha ng video noon. Ang Amerikano ang palaging merong kameraman. Kahit sa giyera ay merong kameraman ang Amerikano. Kaya ito ay G.I. Joe. Ito siya G.I. Joe yan. Kanina naglakad yan, pumunta siya dito. At nakita natin na matangkad talaga siya. At ito yung gold bars, ang lalaki. Halos kasing ng balikat, Pero hindi umabot ng yung tinatawag nila na 75 kilograms na legendary daw na pinakamabigat na barita. Ngayon kung totoong merong 75 kilogram, bakit gagawin niya ng Hapon? Hindi mabuhat yan eh. Hindi yan mabuhat ng isang tao.
kahit dalawang tao ay mahirapan sa pagdala ng 75 kilograms. Isipin nyo, isang sakong bigas, yan ay 50 kilograms. Dagdagan mo pa ng 25, hindi mo na yan mabuhat. Hindi siya practical na gagawa ang Hapon ng ganyang kalalaking gold bars. Kaya yung 75 kilogram ay ginagamit yun na pang scam. Malaki daw pero malaking tingga at gold plated. So hindi siya practical. Bakit gagawin ng Hapon na 75 kilograms ang gold bar? Kung emergency ay hindi mabuhat ng isang tao, di ba? Hindi siya practical. Kung meron kang isang gold bar, dapat kaya mong buhatin yun. Kahit nga 40 kilogram ang ano na mahirap nang buhatin. Sabi ng kakilala ko na matanda na meron siyang kaibigan na nakakuha, ang timbang daw ng isang gold bar ng Hapon na nakuha noon ng matanda ay 25 kilogram. Mabigat daw talaga, 25 kilogram. Ang dalawang gold bar daw ay hindi kayang ilagay sa bag dahil masisira ang bag. So ganun yung kabigat. Ang isang bag ay isang gold bar lang ang mailagay. Kasi masisira na siya sa bigat. Okay, kaya kung meron kayong gold bars ay huwag nyo ilagay sa bag nyo. Bumili kayo ng matibay na mga backpack, mga kababayan. So ito yung ikumpara natin sa paa. Ito yung actual na size talaga at itsura. Kulay itim na to. Ngayon atin to ikumpara sa laki ng mga paa. So dito tayo sa lalaki kasi malaki ang lalaki. So ito yung kanyang paa. Tingnan natin, ganito ang haba. So ilagay natin yan dito. Mas mahaba pa ang gold bar kaysa paa. So ang paa ay dito lang yun So ito lang yung paa bali. So meron siyang sumobra Kaya mas malaki ang gold bar kaysa paa. Ibig sabihin ang haba ng mga gold bars, kung ilagay natin dito, ang haba ng gold bars ay sabihin natin ang paa ay 8 feet. 8 feet yan or 9 or 8 lang sabihin natin, pero mas mahaba tong gold bar. So ibig sabihin ng gold bar na ito ay merong tong 10 to 12 inches na haba. So sabihin natin 12 inches. At ang width nito or lapad, ito ay mas malapad pa rin siya sa paa kung kumpara natin. So ang paa, kung ang lapad ay nasa 3 inches, sabihin natin 3 inches lang. So ibig sabihin ito ay 4 inches. And then kung tingnan natin, mas malapad ang width kaysa height. So kung ito ay 4, ito ay 3 ang taas, diba? So ang laki ngayon or area nitong gold bar, ang sukat nito is 12 by 4 by 3. So yan ganyan kalaki. Ngayon i-compute nyo yan, mga katiyats. Ilang kilos ba yan kung ganyan ang size? Diba? Ang kilo ngayon ang gramo ngayon ng gold ay nasa 5,000 pesos na. Nagtaas na. Last year 4,000 pa yun. Ngayon 5,000 na. Grabe. Kaya ang ginto ay hindi bumababa ang presyo. Lalong siya, tumataas. Ito pala yung binuhat Ang laki-laki. Ayan So kung i-drawing natin yan, hanggang dito siya Ito hanggang dito yung kanto, nakikita yung kanto. Ayan ang laki-laki niyan. So ganyan pala yung kalaki Ayan. Grabe, malapit naman to sa kamera. Kaya medyo malaki siya kumpara dito. Ito malayo to sa kamera. Pero makikita natin na malaki talaga siya. So estimate ko ay nasa 20 to 30 kilograms bawat isa. Palagay ko hindi na siya umabot ng 40 kilograms kasi kanina nga yung dalawang gold bars ay hinatak lang, di ba? Galing sa loob ng septic tank, tinalian lang.
at kayang hatakin ng isang tao, ibig sabihin pwedeng dalawa yun, 25 kilograms, mabigat. Kung dalawa, 50 na eh. Kaya pwedeng 20 kilograms. Pero kung talagang malakas naman ay kayang hatakin yan eh, ang isang sako, di ba? 50 kilograms. Sa malalakas lang yun. Pero sa average na lakas ay 40 kilograms lang pwedeng hatakin ng tao, di ba? Okay, so yan lang ang ating mga katigats. Ang kayamanan na ito ay nakuha ng mga Amerikano mismo na agaw sa mga Hapon dahil sa kumanta ang mga opisyal na nahuli. Itinuro kung saan nila ibinao ng kayamanan kapalit ng kanilang kalayaan. Di ba katulad na lamang ng emperor ng Japan, nakita nyo bang nakulong? Hindi nakulong. Kasi nga binigay ni Yamashita ang isang treasure site ng emperor, binigay kay Douglas MacArthur. Kaya yun, ang narinig ko ay merong ibinigay na isang emperor treasure site kapalit ng kalayaan ng pamilyang Hirohito Showa, yung emperor. Kaya hindi nakulong ang emperor noong giyera, di ba? Bagkus si Yamashita lang ang nasintensya ng bitay, pero ang emperor ay hindi man lang nakulong. Kasi merong di ba? Merong parang pangtubos, ang laking kayamanan eh. Hindi natin alam, baka itong hinakot ngayon, yan na yung kabayaran ng emperor para hindi siya makulong. Alright mga kababayan, ito lang ang ating episode sa ngayon. Mga totoong gold bars talaga ito. So nakita nyo na kung gaano kalalaki, at sa mga skeptics at hindi naniniwala ay maniwala na kayo ngayon dahil ito ay totoong video ito. Hindi ito ay kita nyo naman vintage na vintage. O kaya ako'y magpaalam na, comment nyo na lang ang inyong mga comments sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung pwede, pakishare sa videos para dadami ang ating subscribers. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.